Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Kinaumagahan, nagising ako na wala na si Dimitri sa tabi ko, pati na rin ang mga anak namin. Dali-dali akong bumangon ng kama at diretso sa banyo. Ginawa kong aking morning routine at mabilis na nagbihis ng komportableng damit at mabilis na lumabas ng kwarto para hanapin ang magama ko. Diretso ako sa labas ng bahay at naabutan ko si Dimitri kasama ng mga anak namin na masaya naglalaro sa garden. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa maiksing panahon na nakasama ng mga anak ko ang kanilang ama, mabilis na hulog ang loob nila dito. "Good morning, sweetheart," bati sa akin ni Dimitri na mapansin nito na naglalakad na ako palapit sa kanya. Sinalubong ako nito ng mainit na halik sa labi na siyang labis ko namang ikinailing dahil nakatingin sa amin ang mga anak namin, pati na din ang biyanan ko na abala sa kanyang mga bulaklak. Hindi pa rin ako sanay na hinahalikan ni Dimitri kapag may ibang taong nakatingin. "Good morning. Ang aga niyo naman yatang nagising," sagot ko naman habang nilalapitan ko ang kambal at isa-isang hinalikan sa kanilang mga pisngi. Mahigit 3 taon na sila, kaya napakalikot na. Hindi napipirmi sa isang tabi at gusto nilang maglakad ng maglakad. "Tanghali na, sweetheart, 10:00 na ng umaga at ikaw itong late na nagising." Natatawa namang sagot ni Dimitri. Hindi ko naman maiwasan na mag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Para kasing may ibig sabihin ng tawa na ito ni Dimitri. Parang tinutudyo niya ako at kulang na lang na sabihin niya sa akin na pinagod niya talaga ako kagabi kaya late na kaming nakatulog. Bilib nga ako sa kanya dahil ang aga niya nagising. "Gising na pala si Tiffany. Abay, samahan mo muna ang asawa mo sa dining area para makakain na din." Narinig ko namang wika ng biyanan ko. Nakangiting nilapitan ko ito at binati ng good morning. Kasabay ng paghalik ko sa kanyang pisngi. "Good morning din sa iyo, iha. Mabuti naman at mapahimbing din ang tulog mo. Sinabi kasi kanina ng asawa mo na namamahay ka daw kaya hindi ka nakatulog kakaagad kagabi. Ayos ka na ba ngayon?" Puno ng pag-aalala ang boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapasulyap kay Dimitri. Talagang nakaisip pa siya ng dahilan sa kanyang ina para mapagtakpan kung bakit tinanghali ako ng gising. Namamahay daw, masyado niya talaga akong pinagod kagabi. "Ayos na po ako, Mi. Salamat po. Pakainin mo na munang asawa mo dahil gutom na yan. Ako nang bahala sa mga bata." Si Dimitri naman ang binalingan nito kaya kaagad naman itong tumalima. Hinawakan ako nito sa kamay at sabay na kaming naglakad patungo sa dining area para daw samahan niya akong kumain. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw sa aming dalawa ni Dimitri dito sa Visayas. Ako na yatang pinakamasayang babae sa mundo dahil hindi ako binigo ni Dimitri. Talagang ipinakita at pinadama niya sa akin ang kanyang pagmamahal na siyang labis kong pinagpapasalamat. Nakita ko din na mabuti siyang ama sa mga anak namin. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng puso ko at umaasa ako na sana wala nang darating na unos sa pagsasama namin. Sana tuloy-tuloy na ito. Dahil sa pakiusap ng kanyang ina, balak namin na magstay ng mas matagal dito sa Visayas. Ayos lang naman sa akin dahil may mga inaasikaso namang negosyo si Dimitri sa lugar na to. Ayaw ko rin namang umuwi ng Manila na hindi kasamang asawa ko. Ngayon pa natuluyan ko nang ibinigay ulit ang buong tiwala ko kay Dimitri. Gusto kong kasama siya sa lahat ng oras at hangga't maaari. Ayaw ko na magkaproblema kami. Gusto ko maging masaya at maayos ang aming pamilya. Gusto ko sabay namin palalakihin ang mga anak namin. Isang umaga, niyaya ako ni Divina na mamasyal sa mall na kaagad ko namang pinaunlakan. Bibili din kasi ako ng mga gamit ng kambal, kaya ayos lang. Isang puntahan na lang ng mall dahil nitong mga nakarang araw, hindi ko kasi mayaya si Dimitri dahil nagiging abala ito sa kanyang negosyo. "Saan mo gustong mag-umpisa?" Nakangiting tanong ni Divina sa akin pagkarating namin ng mall. Dahil priority ko lahat ng mga pangangailangan ng kambal, kaagad ko itong niyaya sa kids section. Naging abalang mga sumunod na sandali sa aming dalawa dahil sa kakapili namin ng mga damit para sa kambal. Kung excited akong mamili ng mga gamit ng kambal, halos doble din naman ang excitement ni Divina. Hindi ko siya masisisi dahil talagang malapit ang loob niya sa mga anak namin ni Dimitri. Sumuli pa lang nagbalik ang karibal ko. Natigil ako sa kakitingin sa mga damit na nasa harapan ko nang marinig kong isang familiar na boses na nagsalita mula sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at nagulat ako
Nang makita kong babaeng sa tanang buhay ko, ayaw ko na sanang magkurso ang landas namin. Ang babaeng naging dahilan kung bakit nakaranas ako ng matinding pagdurusa noon sa mga kamay ni Dimitri. Ano kailangan mo? Malamig kong tanong sa kanya. Narinig ko pang impit na paghakik-hik niya. Kaya napatitig ako sa kanya. Ano kailangan ko? Oh, nothing. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa tapos ang laban, Tiffany. Huwag kang umasa na magiging sa'yo si Dimitri habang buhay. Dahil nagkakamali ka, aagawin ko siya ulit sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo. Sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Kaagad na lumipad ang palad ko sa kanyang pisngi na siyang dahilan. Kaya pinagtinginan na kami ng ilan sa mga shoppers. Saan ka humuhugot ng kapal ng muka para takutin ako? Lalandiin mo ulit ang asawa ko? Then go. Pero ito lang ang tandaan mo, Monica. Huwag na huwag mo ubusin ang pasensya ko. Dahil baka ikaw ang maging dahilan para tuluyan ako mabaliw at mapatay kita. Galit ko namang sagot sa kanya. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha ni Monica sa sinabi ko. Hindi niya marahil inaasahan ang katagang lumabas sa bibig ko ngayon lang. Hindi ko naman maiwasang mapangisi. Ibig lang sabihin nito. Kahit na paganong katapang isang tao, may kahinaan din pala. Hindi man siya masindak ngayon pero sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay sa balak niya sirain muli ang pagsasama namin ni Dimitri. Kung noon kinaya-kaya mo pa ako, hindi na ngayon, Monica. Dahil hindi na ako papayag na may umagaw sa taong mahal ko. Ang akin ay akin lang. At oras na malaman ko lumalapit-lapit ka kay Dimitri para akitin siya ulit, mas mahigit pa sa sampalang gagawin ko sa'yo. Tandaan mo yan. Galit kong bigkas habang hindi inaalis ang pagkakatitik sa kanyang mga mata. Kaagad naman tong nag-iwas ng tingin at alanganing ngumisi. Wow, ang galing naman. Hindi lang tayo nagkita ng ilang taon, ang tapang mo na. Siguro masyado ka lang nagkaroon ng kumpiyansa dahil muli kang binalikan ni Dimitri. Pero hindi mo ako matatakot sa mga ganyang banta, Tiffany. Gagawin ko kung ano ang gusto ko at hindi mo ako mapipigilan. Kukunin ko lahat sa'yo lalo na si Dimitri. Natatawa nitong bigkas. Kagad na naningkit ang mga mata ko sa sobrang galit kasabay ng muling pag-ikas ng palad ko at diretso yung lumanding sa kanyang pisngi. Mas malakas ang sampal ang pinakawalan ko kay Monica kaya lumikayo na mas malakas na ingay. Lalo naming nakuhang atensyon ng ibang mga shoppers. May ilang nilalabas ang cellphone para siguro kumuha ng video. Kapag kabet, wala talagang dignidad. Wag na wag mo kong takutin, Monica, dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kaya kong bayaran ng buhay mo kapag gustuhin ko kaya umayos ka. Baka magising ka na lang isang umaga na pinapakain na kita sa buwaya dahil sa pagiging makati mo. Banta ako sa kanya habang nakahawak ang kanyang kamay sa nasaktang pisngi. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin pero hindi ko na pinansin pa. Akmang tatalikuran ko na to pero muli itong nagsalita. Sige, sampalin mo ko dahil oras na bumalik sa akin si Dimitri. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko. Nakangisi nitong wika sa akin. Lalo namang nag-alab ang galit sa puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao dahil sa labis na galit na nararamdaman ko. Mukhang hindi pa rin ito nadala sa sampal na nakamit mula sa akin at talagang sinusubukan niya kung hanggang saan ang pasensya ko. Pwede bang umalis ka na? Huwag na huwag mo sirain ang araw ko dahil baka kapag hindi ako makapagpigil. At kung ano pang magawa ko, galit kong wika. Oh, galit ka na niyan ha? Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi mo ako masisindak, gaga. Ganyan nga, magalit ka hanggang sa mabaliw ka na ng tuluyan. Ang akala ko talaga, hindi na natuloy pang sasabihin ito nang hilahin ni Divina ang buhok niya. Napahiyaw pa ito sa sakit ng kaladkarinto ni Divina palayo sa akin. Nagulat man pero kagad na ako napasunod sa kanila habang pilit namang nagpupumigla si Monica kay Divina. Mas malakas si Divina kaya hindi siya makawala-wala. Ano ba? Sino ka ba ha? Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Galit na hiyaw ni Divina habang pilit na kumakawala sa hawak ni Divina. Hindi ko pa maiwasang mapangiwi na kagad na mapansin ko na maraming nakikiasyoso. Gusto mo ng gulo? Gusto mo talaga ng gulo? Pwes, pagbibigyan kita. Halata sa boses ni Divina ang galit habang sinasabing katagang yun. Pabalya niyang tinulak si Monica kaya namang nawala ito sa balas at napaupo sa sahig. Gulo-gulo na rin ang buhok nito na parang bruha. Guys, listen. Ang babaeng ito ay makatipa sa higad. Itago niyo mga asawa niyo at baka sila pang susunod na mabiktima. Take note, forte niya mangakit sa mga lalaking may asawa na kaya mag-ingat kayo. Malakas na wika ni Divina. Habang kita ko naman ang hiya sa mukha ni Monica
habang dahan-dahan na tumatayo. Masama ang titig na ipinupukol niya kay Divina, kaya hindi ko maiwasang matawa. Sa wakas, mukhang tinablan din ng kahihiyan ng babaeng ito. Hindi pa tayo tapos, Tiffany. Humanda ka. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Ibabalik ko sa yung kahihiyang tinamo ko ngayon. Hindi mo ko basta-basta mapapatahimik. Galit na bigkas nito at mabilis na naglakad paalis. Halata sa mukha nitong hiya kaya pigil kong sarili ko na matawa ng malakas. Sige lang, gawin mo ko ano man ang naisip mong gawin dahil hindi ka namin uurungan. Pahabol naman na sagot ni Divina, kaya muling napalingon sa amin si Monica at matalim ang matang pinukol kami ng tingin. Akmang lalapitan pa ulit ni Divina, kaya mabilis na itong naglakad paalis, takot yata na muling masabunutan. Mabilis na lumipas sa mga araw, ang komprontasyon namin na ni Monica ay hindi na nasundan. Umaasa ako na sana hindi na muling magkukrus ang ladas namin dalawa para tuluyan na maging masayang pagsasama namin ni Dimitri. Ayaw ko na ng mga asungot sa buhay, kahit na alam ko namang hindi na ako muli pang lolokohin ni Dimitri. Divina, ano to? Saan mo ba ako dadalhin? Kasalukuyan kong pinapatulog ang kambal nang biglang dumating si Divina sa kwarto. Sinabi niya sa akin na lalabas daw kami dahil baka late na daw makauwi si Dimitri galing sa Manila. Umuwi kasi ng Manila si Dimitri dahil sa importanteng meeting pero babalik din kaagad dito sa Visayas ngayong gabi. Medyo matagalan pa siguro kami bago makabalik ng Manila. May sakit ang mommy ni Dimitri at sa tuwing dumadating ang araw, nang pag-uwi namin sa Manila, lagi itong naglalambing sa amin na magstay pa dahil mamimiss niya raw ang mga apo niya. Mabuti na lang at ayos lang kina Mama Criselda at Papa Fergus. Nung sinabi ko sa kanila na matatagalan pa bago nila muling makita ang kanilang apo dahil sa pakikiusap ng ina ni Dimitri. Nasa maayos naman na kalagayan ng lahat at talagang nag-e-enjoy din naman ako dito sa Visayas. Malaki na nga ang pinagbago ni Dimitri dahil opisina at bahay lang ang tanging routine nito. Tuwing weekdays at tuwing weekend naman kami ang kanyang kasama, buong araw na siyang labis kong pinagpapasalamat. Basta, magpaganda ka. Awkward naman kung ako lang itong nakapustura, tapos ikaw napakasimple ng suot mo. Sagot nito. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi pwedeng iwan ng matagal ang kambal dahil hahanapin nila ako kapag magising sila. Sagot ko naman. Kakain lang tayo sa labas? Bilang mag-best friend, dapat din bigyan natin ang ating mga sarili na lumabas at magsaya. Wala na tayong time halos sa isa't isa dahil masyadong pa-epal si kuya. Isa pa sa mga susunod na araw, magiging amalan na rin ako sa ospital dahil sa akin ipapasa ni mommy lahat ng responsibilidad. Sagot nito. Wala na akong choice kung hindi sundin ang kagustuhan niya. Sa bagay, tama to. Isang beses lang naman at wala naman si Dimitri. Okay, fine. Magbibihis lang ako tapos aalis na kaagad tayo. Sagot ko. Napansin ko pang matamis na pangiti nito bago tumango. Okay, best friend. Sagot pa nito't naupo na sa gilid ng kama. Hinayaan ko na lang to't nagmamadali na akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng maisusuot. Simpleng kasuotan lang naman ang napili ko at naglagay lang ako ng konting makeup bago ko sinabi kay Divina na ready na ako. Okay, let's go. Ngiti-ngiti pang sambit nito at kagad na kaming lumabas ng kwarto. Nakasalubong pa namin si mommy sa may hagdan at sinabi pa nito na siya na daw ang bahala sa kambal. Mag-enjoy lang daw ako. Thank you, Mi. Promise po, hindi po kami masyadong magpapagabi. Wika ko pa, kahit na mabait siyang biyanan, nakakahiya pa rin kung pagbabantayin ko siya ng matagal sa mga apo niya. Although kahit gusto niya naman yun pero ayaw kong abusuhin. Si Divina na ang driver at kagad na kaming bumiyahe. Inabot din kami ng mahigit 2 oras bago kami nakarating sa aming destinasyon. Panay na nga ako reklamo kay Divina buong biyahe dahil hindi ko talaga alam kung saan niya ako dadalhin. Masyadong malayo ng aming narating gayong wala akong balak na magtagal dito sa labas. Nasaan tayo? Tanong ko kay Divina habang nililibot kong tingin sa paligid. Nandito tayo sa resort ni isa sa mga pag-aari ni Kuya Dimitri. Masarap ang hangin dito kapag gabi kaya makapag-relax ka dito. Nakangiti nitong sagot. Resort? Gabing-gabi talagang nagawa mong dalhin ako dito sa resort? Dapat kanina mo pa sinabi para naisama natin sila mommy. Pati mga bata, sagot ko. Ano ka ba? Paano ka makakapag-relax kung isasama natin ang mga pamangkin ko? Kaya ka nga nandito para mag-relax at i-enjoy ang kapaligiran. Don't worry, private resort ito, tayo-tayo lang nandito. Nakangiti nitong sagot. Tayo-tayo lang? Divina naman, mas nakakatakot yun. Kahit pag-aari ni Dimitri resort na to,
The fact na wala palang ibang tao sa loob, nakakatakot yun. Sagot ko naman. Nagulat pa ako dahil kaagad tong napahalakhak. Ano ka ba? Kung ano-anong kakirpihan ang naiisip mo eh. Hindi totoong multo no, kaya ipagpalagay mo ng kalooban mo. Isa pa, may ilang staff si Kuya Dimitri sa loob. May mga trabahador din siya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakangiti nitong sagot. Kulang na lang pagtaasan ko to ng kilay dahil sa sinabi niya. Sa dinami-dami ng restaurant na pwedeng pagtambayan, dito pa talaga sa liblib na lugar ako dinala. Yung Divina na to. Pipiringan kita ha, gusto kitang isurprise dahil ang ganda ng loob ng resort na yan. Mamamangha ka talaga. Isa pa, dinig ko balak tong irigalo sa'yo ni Kuya Dimitri. Kaya gusto ko siyang unahang isurprise ka. Nakangiti nitong wika. Tigil ko sarili kong maitirik ang aking mga mata dahil sa dami ng kadramahan nitong si Divina. Bahala ka na nga, ikaw talaga? Feeling ko pinagtitipan mo lang ako eh, sagot ko. Humagikik lang ito bago ako pinaringan. Pagkatapos niya akong piringan, paakay niya na akong hinila papasok sa loob ng resort. Ano kayang makikita ni Tiffany sa loob ng resort? Ano kayang mangyayari ngayong muling nagbalik si Monica para sirain ang umaayos na relasyon ni Tiffany at Dimitri? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.